again. 2 days with us. Thank you so much for addressing many, if not okay. most, of our concerns. Okay. And Mr. Speaker, having no more members of the minority. No. Mr. Mr. Speaker, Speaker, we join the minority in their Sponsor. motion to terminate the period of Madam debate. Spencer. Department of Clearance. So move, Mr. Speaker. Kanya na ba Joint ang motion to nangyayari ngayon terminate dito sa atin? interpolation to the proposed budget of the Department No. of Health. Is there any Madam- objection? The Mr. chair Speaker, I hears have a none. motion. Tayo ho ay nalulungkot nung nakita ho natin yung nangyari na yan sa Kamara ngayong hapon. Bakit ho kailangang umabot sa ganyan? Gayong, ang issue lang naman ho nitong si Congressman Wilbert Lee, mabigyan ng makatarungang serbisyong medikal yung ating mga kababayan. Ang problema ho kasi, dito sa mga aso ni Tambaluslos, gusto ho talaga nilang madaliin ang pagpasa dyan sa budget ng DOH. Gayong napakarami pa hong katanungan ng ibang mga congressman dyan sa House of Representatives. Kung medyo malambing ho tayo dito sa video na to, ganun ho talaga. Naimbitahan ho tayo ng isang kaibigan natin. Ibang klase ho talaga yung kaibigan natin na yan. Pagka nag-host ho ng event yan, talagang napakatindi. Pero bago natin umpisahan ang ating talakayan, at dito rin ho pala sa video na to, pag-uusapan ho natin ang mga banat nitong si Vice President Sara Duterte. Kaugnay nga ho, dyan sa mga ginagawa ng mga aso nitong si Tambaluslos, dyan sa Office of the Vice President. Isang like at isang subscribe lang ho, sobrang sena ho natin sa PH Update. Bawat like na ginagawa nyo mga kababayan, ay ibinibigay nyo sa ating mga video, ramdam ho natin ang mga palakpakan sa mga nanonood sa ating mga video. At sa mga gustong sumali sa ating community, click nyo lang ho yung join button sa baba. No, ang problema lang naman ho kasi natin dito, kung gustong madaliin, pero kung gustong madaliin ng mga aso ni Tambaluslos dahil binigyan ho sila ng order o minamadali ho sila ng Malacanang na maipasa ang budget para sa 2025, pero dapat naman ho sana bigyan ng pagkakataon na malinawan yung ibang miyembro ng Kamara doon sa kanilang mga katanungan dito sa mga ahensya na to. Kaya nga plenary debate ang tawag dyan. Kailangan pagdebatihan at yung mga ahensya, yung mga sekretary ng bawat ahensya na humaharap dyan sa plenary debate, kailangan ho nilang sagutin ang mga tanong nitong mga congressman na to. Iba naman ho kasi yung issue nitong kay Vice President Sara Duterte. Kaya hindi ho natin yan pwedeng ihalin tulad dito sa issue ng mga ordinaryo o di naman ho kaya pwede nating sabihin mga ahensya ng pamahalaan na kung saan wala ho sila doon sa kung nakikita natin dito sa PH Update parang special kasi yung kay VP Sara nakita nyo na ba hong binanatan ng buong House of Representatives ang secretary ng Department of Health, wala ho tayong narinig na ganun. Kaya yung issue ng kay VP Sara, kung di man ho siya umarap dyan o hindi man niya depensahan ang kanyang budget dyan, naiintindihan ho natin dahil yung ginagawang pambababoy ng mga aso nitong si Tambaluslos dito kay Vice President Sara Duterte, napakatindi. Kaya naiintindihan ho natin ng ali kung sakaling hindi siya dumalo dyan sa pagdinig na yan. Base ho dito sa post ng News 5, nagawa natin ang trabaho para busisiin ang 2025 national budget. Natapos natin ito sa takdang oras. Hindi nyo ho natapos, sir. Pasalamat ho kayo, medyo malambing ho tayo ngayon. Ito kasi problema pagka medyo naimbitahan tayo sa isang birthday, no? Pagka gagawa ho tayo ng reaction video, medyo malambing ang datingan natin. Ano mo mas gusto nyo? Itong malambing na form natin o yung medyo makulit na form natin? Ito, kahit abutin ng umaga, hindi tayo tumigil para masigurado na magawa natin ang ating tungkulin. Hindi nyo ho nagawa ang inyong tungkulin. Kasi ang tungkulin nyo ho dyan, usisahin, hindi madaliin ang budget para sa 2025. Okay? Hindi nyo ho nagawa. Ang ginawa nyo ho dyan, sinatisfy nyo lang ang kagustuhan ng Malacanang. Pero yung para sa mga kababayan natin, yung serbisyo na dapat sana mapag-usapan at dapat maihatid sa susunod na taon itong mga ahensya na to, hindi ho nabigyang kasagutan yung mga panahon na to. Nakakalungkot tong isipin, ganito ho tayo lokohin itong mga congressman na to. Habang yung mga kababayan ho natin, hindi ho natin malaman kung ano ang mga mangyayari sa mga susunod na linggo
mga susunod na buwan dahil napakarami hong uncertainty ngayong mga panahon na 'to. Kung alam niyo lang ho mga kababayan, meron ho tayong nakakwentuhan, na isang, puwede nating sabihing may impluwensyang tao at, na kung saan sinasabi niya na yung kinatatakutan ng marami sa atin dito sa PH Update, hindi ho malabong mangyari yun. Kaya ang, masasabi ko lang ho dito, maghanda-handa ho kayo mga kababayan. Ako hindi naman sa nananakot, wala namang problema kung maghanda tayo, 'di ba? 'Di ba, wala namang problema kumbaga maghanda tayo, hindi tayo maghanda. Mas maigi nang nakahanda tayo kahit na ano pang dumating, sa ano natin, sa harapan natin, at least alam ho natin kung anong gagawin natin. Pero sa mga nangyayari na 'to, napakarami ng uncertainty, napakarami ng issue, napakarami ng, ingay sa politika. Tapos magkakaroon pa ho tayo ng ganitong pagmamadali sa budget para sa 2025, para ho talagang, hindi na ho para sa sambayan ng Pilipino ang ginagawa nitong mga politiko na 'to. Bagkus, para na lang ho sa interes ng mga iilan diyan sa pamahalaan. Panoorin ho natin ang, naging sagutan. Ang naging sagutan na nitong si Congressman Wilbert Lee at nitong si Janet Garin. Talaga hong binabraso nila ang pagpapasa diyan sa 2025 budget ng DOH na yan. Ito mga kababayan, pakinggan niyo ho 'to. If not Okay. most of our concerns. Okay. And, Mr. Speaker, having no more members of the minority. No. Mr. Mr. Speaker, Speaker, we join the minority in their Sponsor. motion to terminate the period of Madam debate. Spencer. Department of Clearance. So move, Mr. Speaker. ganyan na Akala nyo, Hoy, Janet Garin, ano nangyari sa'yo? Bakit bigla ka naging rapper? Kakaloko, di ba? Swerte ho tong mga to, medyo mabagal tayong gumalaw ngayon. Pero kung medyo mabilis-bilis lang tayo gumalaw ngayon, yari itong si Garin sa atin. Hoy, Garin, wag ganyo. Napakagarapal ho ng ganyan. Ulitin ho natin, panoorin nyo ho ito mga kababayan. Grabe naman yan. Wag naman hong ganyan. Garapalan na ho yan. Garapalan na ho. Masyado na hong garapal yan. Lakasan ho natin. Pakinggan nyo ho ito mga kababayan. Ibang klase. Members of the minority. No. Mr. Mr. Speaker, Speaker, we join the minority in their Sponsor. motion to terminate the period of Madam debate. Spencer. Department of Clearance. So move, Mr. Speaker. Nakakatawa. Brasuhan Alam niyo ho yun, doon ho tayo nalulungkot. Pag naiisip po natin yung mga serbisyo na dapat sana makaabot sa ating mga kababayan na napupunta sa bulsa nito mga politiko na to. Sobrang nalulumo ho tayo. No. Oo. Malaking parte ng motivation natin dito sa mga ginagawa natin na to. Alam niyo ho yun, hindi naman ho tayo dito, magpapakaipokrito. Kasama ho yun, yung bagay na yun. Na kung saan nakamonetize ho yung mga video natin. Pero pagka naiintindihan nyo ho, kung ano yung pinanggagalingan nitong si PH Update pagka medyo natitrigger siya at nagagalit siya sa mga video. Sana ho maintindihan nyo ho ako, no? Kasi buong araw, iyan hong nakikita ko, yan hong naririnig ko. Kumbaga, nabubuksan ho natin. Iba ho kasi yung mga casual viewer ng politika. Iba ho yung mga nakababad sa politika. At tayo ho, dito sa PH Update, isa ho tayo doon sa mga individual na walang kabayas-bayas para sa kabutihan ng sambayan ng Pilipino. Nakikita ho natin kung paano lokohin ng administrasyon na to at yung mga ordinaryong Pilipino. Yun ho ang kinalulungkot natin. Sobrang nalulungkot ho tayo pag naiisip natin na bakit kayang gawin ito nitong mga tao na to? Bakit kailangan madaliin ang budget? Bakit hindi mo nalinawin dito sa mga representative na to yung kanilang mga katanungan at yung mga serbisyo na dapat ibigay ng mga ahensya na to doon sa mga beneficiaryo, which is yung mga sambayan ng Pilipino. Yun lang naman ho ang atin dito mga kababayan. Yun lang ho ang kinalulungkot natin dito sa PH Update. At alam ko naman, marami sa ating mga kasama dito, naiintindihan tayo. Ulitin ho natin nag-rap ho dito si Janet Garin. Alin ba? Comment ho kayo dyan sa baba. Ayan anong oras na ba? Ito hindi mandaraya. Ayan 1:30 ho natin ginagawa tong video na to. 1:00 ng madaling araw. Dahil actually nakahiga na ho tayo Nakahiga na tayo, tumayo lang ho tayo dahil nakita ho natin itong video na to na kung saan
napakababoy na mga congressman dyan sa House of Representatives para lang masatisfy nila yung request ng Malacanang. Kailangan ho nilang madiliin, kailangan ho nilang pigilan, kaya wala ho silang pakialam kahit hindi mabigyan ng kasagutan ang katanungan ng ibang mga congressman dyan. Yun lang ho ang kinasasama ng loob natin. Ulitin ho natin, ibang klase. Kakalungkot. Game. Again. Actually 2 days with us. Thank you so much for addressing many, if not okay. most, of our concerns. Okay. And Mr. Speaker, having no more members of the minority. No. No. Mr. Mr. Speaker, Speaker, we join the minority in their motion to No. terminate the period of Madam debate. Spencer. Department of Clearance. So move, Mr. Speaker. Kanya na ba Joint ang motion to nangyayari ngayon terminate dito sa interpolations atin? of the proposed budget of the Department No. of Health. Is there any Madam- objection? The Mr. chair Speaker, I hears have a none. motion. My goodness, Mr. Chair. Nag-o-object yung isang congressman. Yung isang congressman at dalawang congressman, yung isang congressman dyan, magkakaparehas lang kayo ng boses dyan. Yung lakas ng boses ng isa, magkakasing lakas lang kayo dyan. Representante kayo ng mga sektor sa ating lipunan. Representante kayo ng mga distrito sa ating bansa. Kung ano yung boses, lakas ng boses ng isa, dapat pakinggan nyo rin yung isa. Yun lang ang kinalulungkot natin. Nung nakita ho natin to, biglang tumayo ho tayo at sinabi natin sa ating sarili na kailangan makita to ng sambayan ng Pilipino. Para ho pa ba ito para sa sambayan ng Pilipino itong mga ginagawa na to ng mga congressman na to. Yung kay Congressman Wilbert, yung krusada niya para sa dekalidad na healthcare, universal healthcare para sa ating mga kababayan, ramdam mo natin. Hindi nyo ba naririnig yung isang may cancer na nasa ibang bansa? Yung tumakbo ng Vice President at ngayon lumalaban siya at yan ang kanyang advokasya. Nagkasakit na lang yung mama na yan dahil dyan sa issue na yan na napakabagal, napakabulok, napakabantot ng healthcare dito sa ating bansa. Kailan ho kayo gigising? At hindi ho tayo casual viewer ng politika dito. Hindi ho tayo casual viewer. Nakikita ho natin, hubad ho nating nakikita ang politika sa ating bansa. Wala akong kabayas-bayas. Sinabi ko naman sa inyo, hindi ko ho kilala yan si Congressman Wilbert. Tama ginagawa niya. Anong ginagawa natin dito? Pinapakita ko ho sa inyo. Sa tingin niyo ho ba kung tama ang ginagawa ng administrasyon na to, mag-uupuso ako? Kukontra ho ba ako? Hindi. Wala ho sa bokabularyo natin yung bira lang ng bira kahit walang kaabog-abog. Bumibira ho tayo dito sa mga politiko na to. Hindi ho yun ang forte natin sa politika. Hindi ho ganun ang style natin. Yung mga kaibigan natin sa third floor, yan. Uy, madam. Sinasabi ko. Ito, pakinggan na ho natin. Lungkot lang. Motion ruling, Let me please. question the Interpolations on the proposed budget of the Department of Health is hereby Let me terminated. question the quorum, Mr. Mr. Speaker. Speaker. Session suspended. Mr. Speaker. Tuloy na. Session is resumed. Majority Leader. Mr. Speaker, I now move that we recognize the Honorable Minority Leader, the Honorable Nonoy Libanan, for his turno in contra. The Honorable Minority Leader is recognized. Kalungkot lang. My goodness. Walang mali doon sa gustong mangyari ng mama. Bakit hindi nyo pakinggan? Bakit hindi sagutin ng DOH yung gustong mangyari nitong si Congressman Wilbert Lee? Hindi naman para sa kanya. Di niya naman kinukuha ang pera. Gusto lang niya mabigyan ng dekalidad na serbisyo yung mga kababayan natin. Mga kababayan, ilang araw na ho natin kinokontento. Sana naman yung mga kababayan natin, napanood yung mga ibang content natin kaugnay dito kay Congressman Wilbert. No? Para mas maabot nyo ho kung yung mga sinasabi natin dito para mas maintindihan nyo. Kung hindi nyo pa ho napanood yung ating mga naunang video, panoorin nyo ho. My goodness. Ano nangyayari sa Mr. Pilipinas? Speaker, I move for a few minutes suspension. Session is suspended. Lungkot. In scrutinizing the budget of its government agency, Mga kababayan, hanggang dito na lang ho ang video nitong si Congressman Wilbert Lee. Hindi na ho natin narinig na nagsalita pagkatapos ng suspension. Bigla na ho nagsalita itong si Max Alvarado. Mga kababayan, kahit medyo mababa ho ang energy level natin dito sa video na to, sana maintindihan nyo ho
Dahil siguro dala na rin ho ito ng kalungkutan pero naimbitahan ho tayo sa isang birthday party kanina. Ito ang problema pagka naiimbitahan tayo. Medyo nagiging malambing tayo. Eto na mga kababayan, pakinggan ho natin ito si Vice President Sara Duterte. Pero lumalakas pa rin ho boses natin ha. Lumalakas pa rin in fairness ha. Ito, pasadahan ho muna natin ng mga bilisan. Itong si Jill Bungalon, nakatanggap lang ho ng ano yan, ng 800,000 vote. Ang pinag-resign ho niya 32 million votes. Kayo na ho, gusto ko lang ilagay dyan yan para malatagan ko ho kayo ng ebidensya kung gaano kawalang hiya itong mga bataan nitong si Tambalos. Pakinggan ho natin itong si Vice President Sara Duterte. Ano ba mas gusto nyo? Malambing? Yung medyo pa-cute? Hindi ko kasi tayo nagpapa-cute eh. Pagka naimbitahan lang ho tayo sa birthday, doon lang tayo nagpapa-cute. Baka bigla ho tayo mabatukan dito. Hirap na. Ano ba yan? Bigla tayong mabatukan. Ito, pakinggan ho natin itong si Vice President Sara Duterte. Good afternoon po, Ma'am. Red Mendoza po from the Manila Times. Ma'am, si Congressman Jill Bongalon of the Ako Bicol Party List said na kung hindi naman daw po kayo interested sa trabahong ito, mag-resign na lang daw po kayo. Sabi din po ni Kong David Suarez, Deputy Speaker David Suarez, na most of the congressmen felt na the Vice President, kayo daw po, with all due respect, ma'am, sabi po, mag-resign na lang daw po kayo kasi parang hindi kayo interested sa trabaho, ma'am. Ano po ang inyong masasabi dito sa sinabi ng quote-unquote young guns of the Congress? Oo. Actually, kung mapapansin nyo, hindi ako nakikipag-usap sa kanila. Nakikipag-usap lang ako kay Zaldico at kay Martin Romualdez. Pero pagbibigyan kita, Ren? Yes po. Yes, pagbibigyan kita. Gusto nila mag-impeachment, diba? So apparently, pakiramdam ko at sa tingin ko sa mga nangyayari, wala silang kaso for impeachment. Kaya sila nandyan. Kaya sila sige hanap ng kung ano ang gagamitin nila. Ngayon, ang track ni Franz Castro, ni Trillanes, is impeachment. Gumawa sila ng isa pang track na resignation. Parang papalabas nila, impeach ka namin for wrongdoing, whatever. And then, itong isang grupo na ito, umalis ka dyan. Kasi kapag hindi ka umalis, kapit tuko ka. Pero, hindi naman kasi ako sasagot sa young guns. Dahil, kailangan ko sumagot sa 32 million Correct. na bumoto sa akin. Hindi sa isa or dalawa na tao. Kaya, hindi ako aalis dito. Dahil nilagay ako ng mga tao dito, believing that I will work for the country. And that is what we did. We worked. Follow-up lang po, ma'am. Kasi Saludo. pakiramdam daw po nila, ma'am, meron daw po mga section ng 32 million ang nawalan na po ng tiwala sa inyo. And specifically po, from the Marcos loyalists who voted you po with the tandem of your ex-friend, President Bongbong Marcos. Ano pong inyong pakiramdam po, ma'am, na parang yung iba po sinasabi ay quote-unquote nabudol dahil sa inyong tandem, ma'am? Hindi ko nasasagutin yan. That needs a sit down. Next. Next question. Ms. Giselle. Okay. GMA News Online. Good afternoon, ma'am. Regarding your Calagos trip po, ma'am, can you give any clarification regarding this? Kasi may mga nagsasabi daw po na during or before no House plenary deliberations, nag-beach trip daw po kayo. Doon ako sa Calaguas. Isasagot ko nga sana yun doon sa isang question, no? I visited island barangays and kung tatanungin niyo ako ano yung problema, unang-una, ganun pa rin, access to medical care. Dahil island barangays sila, usually pag Konektado pa rin nagkakasakit ho daw doon yung kay mga tao Congressman Wilbert Lino. hindi na nagpapagamot. Doon na lang din sila Grabe. namamatay. Kawawa. Then pangalawa, internet access. Kuryente. Wala silang kuryente doon, generator. Yun ho ang pinagkaitan. Noong pinatayan ho, noong gusto kong i-terminate ang pagtatanong para dyan sa budget ng DOH. Yun ho mga tao doon sa pinuntahan ni VP Sara ang pinagkaitan nitong mga congressman na to. Di kalidad na healthcare.
No? Meron ho tayong kasabihan, mga Pilipino, di ba? Okay lang walang pera, basta wala lang may sakit sa pamilya. Tama, mali. Kasi pagka merong isa na may sakit sa pamilya, parang kahit hindi ikaw yung may sakit, parang ang bigat sa pakiramdam. Naranasan niyo na ho ba yun? No, kahit hindi kayo ang may karamdaman, kahit second cousin o medyo malayo sa pamilya, pero pagka bago nyo ipikit ang mata nyo pagkagabi, mararamdaman nyo yung, ay, naku, may sakit sa pamilya. Yung tipong ganun pakiramdam, yun ho, yan ang pinaglalaban ng mama na yan dyan sa House of Representatives. At yun ang kinalulungkot natin. Bakit kailangan pigilan itong mga tao na to, yung mga ganyang klaseng pagtatanong ng ibang mga representative dyan sa House of Representatives. Ang gamit nila. Pag walang capacity para gumasto sa gasolina, wala talagang kuryente doon sa gabi. At pangatlo, yung malinis na potable water. Kasi kumukuha lang sila doon sa tiningnan namin. Kumukuha Grabe lang ka, sila no? doon sa parang tubod gani. Spring. Spring. So, yes. I think, nabasa ko naman yung report ng Philippine National Police. Accurate naman, tama yun lahat, ang report nila. 6:32, was it, na umalis ako doon sa Calaguas. Nung Monday po, ma'am. Ng Monday, yes. 6:32 ng Monday, umalis ako doon. Ang budget hearing started 10 a.m. So, tama din ako. Walang budget hearing na nangyayari at 6:32 a.m. Walang congressman magigising ng 6:32 a.m. para magtrabaho. Ang gumagawa lang ng ganyan ang mga executives. Yung pagkahapo ditong si Bibi Sara, ramdam ho natin. Pagka ho merong mabigat na issue, yung tipong alam na natin kung anong sasabihin natin, alam na natin kung paano pagkakabit-kabitin natin yung mga nasa tab, yung mga nakapost sa social media. Pero minsan nawawalan ho tayo ng gana, yung tipong nakakapanghina pagka marirealize mo na, naku po, pakananon naman to nitong mga tambalusos. Naku po, mga kasinungalingan na naman itong mga lumabas na to sa social media. Nakakawala ho ng gana, pero wala ho tayong magagawa. Kailangan ho yung malaman ng ating mga kababayan. Na hindi natutulog para magtrabaho. So at by the time na nag-hearing sila sa budget, 10 a.m., nandun na kami sa Vinson's poblasyon. Umiikot na kami doon sa iba't iba nilang landmarks sa Vinson's. I'm happy na dahil sa aking pagbisita doon ay na-highlight ang Calaguas Islands. They need more visitors there kasi karamihan sa kanila they depend on tourism na nangyayari lang kapag summer kasi medyo malayo yung boat ride tsaka choppy yung balot nga rin. Maalon. Yes. Next question, Mr. Jason Rubico, SMNI. Other topic? Any matter? Any other follow-up questions? Sa Bicol, tapusin muna natin yung Bicol. I do not have permission from Vice President Lenny to talk about what we talked about. Pero ito lang yung gusto ko sabihin din sa mga tao. Hindi ba dahil kasi hindi alam ng mga tao or walang picture na lumalabas ay hindi ko ginagawa? Isa sa mga tasks na nilista para sa akin dito sa Office of the Vice President is to visit former Vice Presidents doon sa mga residences nila. Ang una kong nabisita, syempre, hindi alam ng mga tao kasi wala namang lumabas na picture, but mag-excuse lang ako sa family. Binisita ko si former Chafisto Gingona, former Vice President Chafisto Gingona sa bahay nila. So I was welcomed there by the family. Nagkausap din kami ni Sir. And then, next was former Vice President Erap Estrada. Binisita ko din sa bahay niya.
Grabe, Anong pinuntahan purpose naman ng pala ni VP pagbibisita Sara. ko? Okay. Nagpapakilala Okay, ako okay. sa kanila. Nagsasabi ako na ako yung Vice President at sinasabihan namin sila as former Vice Presidents, we owe it to them na kung may kailangan sila, susuportahan namin sila yung opisina ng OVP. And we invite them to lend us memorabilia para sa Office of the Vice President Museum. So binisita ko si former President Erap Estrada sa bahay niya. Binisita ko si former Vice President Gloria Macapagal Arroyo sa bahay niya. And then ngayon, I had the opportunity to visit Vice President Robredo sa bahay niya. So dalawa na lang, and I still have 4 years to go. Dalawa na lang ang hindi ko pa nabibisita sa bahay nila. Si former VP Binay and former VP De Castro. Si De Castro, kahit Yes, yung bisitahin, madam, pinakawalang kwentang naging Vice President. Ma'am, yung comment niyo po doon sa sinabi po ni spokesperson ni Vice President Lenny na si Sir Barry, na feel nila nagamit po sila, nagamit po ninyo sila. Hindi ko na sasagutin si Barry. Kung meron akong sasagutin, dito lang ako sa taas. Si Vice President Lenny, or si President Marcos, or si Zaldico, or si Martin Romualdez. Yan. For clarification, ma'am, yung meeting with Vice President Lenny, was it planned po or hindi planado yung pagpunta po natin doon? Di ko na sasagutin yung details kasi I understand hindi din nagsasabi ng detalye si VP Lenny. Pero i-confirm ko na nandun ako sa bahay niya. Follow up. Dempsey. Napaka-professional, no? Napaka-professional. The camp of former Vice President Lenny said na it was more on personal, nothing political naman daw. Can you confirm na it was more on personal conversation lang yung nangyari and nothing political? Siguro, no, as she's more senior than me kasi nauna siyang maging Vice President sa akin. Kung meron nang dapat magsalita, siguro dapat si Vice President Lenny yun kasi bahay niya yun and siya yung binisita. So, napaka-assuming ko naman kung ako yung magkukwento, ako na nga yung bisita, ako pa yung madaldal. So, kung si Vice President Lenny Robredo ay walang sinasabi, respetuhin natin kung ano yung gusto niya. Alam niyo ang tawag ho dyan? Di kulang sa aruga. Yung iba ho kasi dyan, mga kulang sa nawawala na yung epekto ng birthday. Kaya medyo tumatawa na tayo. Ayan na si PH. Papalapit na si PH. Same answer. Kumpleto sa aruga, di ba? Next question. Pero mga kulang sa aruga. Lance. magka-alyansa in the future because of that meeting. Pero kayo po ba, bukas po ba Speculation kayo na yan. Ano ba yan? in the future ay makipag-alyansa sa politika with former Naku, Robredo? ano naman tanong na? Hindi yan yung nasagot ko, no? Pero nasagot ko na yung question about political alliances noong araw na umalis ako sa Department of Education. Sabi ko doon, inimbita ako ni President Marcos na sumama sa kanila. Inimbita din ako ni former President Duterte na sumama din sa kanila. And right now, hindi ako, ang sinasabi ko nga noon, I'm single and ready to Basketball. mingle. But right now, hindi ako handa na sumama kahit kanino man because kailangan ko muna ayusin at ipagtanggol ang Office of the Vice President. So nandun tayo sa protect the Office of the Vice President. Correct. Na isa sa mga, of course, duties ng Vice President. Next question, Kat Domingo, ABS-CBN. Ma'am, still on this topic, mayroon pong ibang mga political analysts who are saying that who are accusing you of using your visit to Naga as a diversionary tactic, allegedly, doon sa mga intrigues sa inyo sa House of Representatives. Di pa ho natin narinig ang sagot ni VP Sara dito kaninang pinapakinggan natin. Natatawa na ho tayo.
Diversionary tactics, anak ng toko. Sabi ko, itong ano na to, itong reporter na to, mema lang, mema. Mema sabi lang sa network, oy, nagtanong ako. When I read the budget hearing, your defense to this, ma'am? Unang-una, ang diversionary tactic, wag the dog nga sinabi ko noon na ginagawa is yung Wag the pagkatake dog. sa akin. Nakita nyo, wala na tayong pinag-uusapan patungkol sa bansa, kundi si Sara Duterte. At hindi na natin napapag-usapan ang kahirapan, ang kagutuman, ang kawalan ng internet, walang internet connectivity sa iba't ibang lugar, kuryente na mahal, kuryente na hindi reliable ang supply. Ang daming problema ng bansang ito. Pero hindi na pag-usapan dahil pinapag-usapan natin si Inday Sara Duterte. Pero wala namang problema sa akin yon. Kaya ko naman sagutin yan lahat kasi alam ko naman wala akong ginawang mali. So kahit ano pang itapon nila, masasagot ko yan. So, hindi ko na sila actually maintindihan. Pumupunta ako doon sa kanila, nagagalit sila. Pag pumupunta ako sa ibang lugar para kausapin ng mga tao, nagagalit sila. Yan yung sinabi ko kagabi doon sa bahay namin. Hindi ko na maintindihan. Galit sila sa lahat ng ginagawa ko. Kausapin ko yung multisectoral groups, gagalit sila, diversionary tactic. Hindi ko naman inimbento yung fiesta ng Peña Francia doon. Talaga namang totoong merong centennial coronation mass ng Our Lady of Peña Francia. At inimbita ako doon. Sinabi ng kaibigan ko, gusto niyo bang, because this is a milestone, it is historical, gusto mo bang sumali sa misa para alam mo kung anong ginagawa ng mga locals at paano, ano yung klase yung devotion ng mga tao sa ina. So sabi ko, oo. And then, syempre, may kaibigan naman ako sa Naga. May mga kaibigan ako sa Naga. So binisita ko sila. Kasama nung aking pagpunta doon. And syempre, nandoon na kami. Malapit na ang daet. Sabi ko sa mga kaibigan ko sa daet, magkita tayo. And then pagdating ko ng Vinsons, pumunta si Mayor sa akin, sabi niya, meron kaming Takbuan Festival na nangyayari ngayong week na ito, doon sa kanila, Takbuan Festival. Apparently, ito yung festival ng birthday ni Wenceslao Vinsons. So, masaya ako na nagkadugtong-dugtong yung mga schedule na kung saan meron akong mga natutunan at meron akong mga nakausap na mga tao. Ang hindi ko lang nagawa doon, hinabol ko, inattempt ko habulin yung OVP satellite office sa legal. Hay na nga mga kababayan, dito na ho natatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat ho sa pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat ho kayong lahat sa mga OFW nakakarinig ng ating boses. Maraming salamat ho sa pagsuporta. Kagabi meron tayong upload ng mga alas 12 ng gabi. Marami nag-chat, "Hoy, nasa Pilipinas kami. Di pa kami tulog." Magsitulog na kayo. Wala ho kayo sa Joey Cruz. Ang may karapatan lang magpa-morning, si Joey Cruz. Tayo ho, wala ho tayong karapatan. Teritoryo niya ho yun. Marunong ho tayong rumispeto. Mag-ingat ho kayo lahat. Kung di pa napanood itong video na tayo, click nyo lang. Maraming salamat ho mga kababayan. Maraming salamat ho. Mahalin natin ng Pilipinas.